Kanina tira iyon ng iba. Paano kita papain? Ito. Wala ka gawang-gawa rin pala. Ang pansiteria. Madalas ay Tama ka, hindi ako susuko kapag nakabawi ako balang araw. Gagantihan ko ang kabutihan mo sa akin na hindi sa tatlong mangkok. ginawa ko ito hindi naman para humingi ng kapalit. Ay. Kayong dalawa, kapag may pagkakataon na, gibain ninyo ang tindahang ito. Sabi nga ni Sir, basta mapaalis lang natin ang babaeng ito, malaki ang makukuha natin. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ang bagay na ito. Eksperto kami dyan. Bro! Hindi naman ganon kamahal ang sira-sirang tindahang ito. Bakit si Sir Jiang gusto talaga nitong makuha ito? Ano ba ang alam mo? Hindi si Sir ang may gusto, ang grupo ng Dragon ang may gusto. Ang grupo ng Dragon. Tama! Ang grupo ng Dragon ay maglalaan ng 3 bilyon para ipanumbalik ang Peace Street. Ang konstruksyon ng payapa ang nanalo sa bidding. Ngayon ang lahat ng tindahan sa buong kalye ay nauna na nating binili ng mababa ang presyo. Ang natitira na lang ay ang putang inang ito. Ayaw na ayaw umalis. Pag-isipan ninyong mabuti kung makuha rin natin ang tindahang ito. Ang 3 bilyong puhunang ito sa hinaharap kahit gaano karami ang gusto nating kainin, kakainin natin. 3 bilyon? Eto? Malaking negosyo ito. Oo nga. Gets ko na, kaya mamaya pagbutihin ninyo, dapat takutin natin ang babaeng ito para umalis. Kung maganda ang resulta, yayaman tayong magkakapatid. Kung palpak, mamamatay tayong lahat. Ito. Ang noodles ninyo. Sana'y masiyahan kayo. May problema ba? Tawagin ninyo lang ako. Sige, sige, sige.
lumabas ka rito. Sir, anong nangyari? Ano ba? Tingnan mo nga kung anong nangyari. Ito. Bakit may ipis? Ano ba ang sira-sirang tindahang ito? Napakalaki ng ipis na ito kung kinain ito ni Sir at nagkaproblema. Kaya mo bang panagutan? Ito, mahigpit ang kalinisan dito. Sa totoo lang, hindi dapat may ganitong problema. Ang ibig mong sabihin, ako ang naglagay ng ipis na ito? Putang ina, babaeng hayop ka. Hinuhusgahan mo kami. Gusto mo bang patayin ka namin? Hindi. Huwag po kayong magkakamali. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kamali ng nanay mo. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho. Ano ba? Mukhang ayaw mo na ng trabaho mo ah. Sir, ayos lang ba kayo? Punasan mo yan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Wala ba kayong ibang paraan para mag-usap ng maayos? Kahit anong mangyari, hindi tama ang manakit. Tama, bastos naman ito. Totoo. Ano ba ang pakialam ninyo? Tumahimik kayong lahat. Mga kasama mabaitang sir, hindi natin pwedeng hayaan na apihin siya. Tama ba ako? Tama, humingi sila ng tawad. Humingi ng tawad. Gusto nyo bang mamatay? Sino ba yung pakialamero? Lumabas ka. Tingnan natin kung matigas pa ang dila nyo o ang patalim ko. Ano ba? Bakit nakatulala kayo? Naghihintay ba kayong mamatay? Umalis kayo. Layas. Sir, paano mo ito aayusin? Paumanhin po, sir. Hindi ko na kayo sisingilin. Magbabayad pa ako isang bowl ng pansit para sa bawat isa. Pwede na ba? Akala mo ba kailangan ko ang pera para sa ilang bowl ng pansit? Hindi. Hindi po, sir. Ano po ang gusto ninyo? Ang pansit mo, nasuka kaming tatlo. Magbayad ka ng damages sa aming nararamdaman. Hindi naman sobra yon, di ba? Hindi sobra. Ito pong pera. Lahat ng kinita ko ngayon. Sa inyo na po lahat. Ito, Parang pulubi ang trato mo sa amin. Gusto mong patayin kita? Wag. Wag po, sir. Magkano ba talaga ang gusto ninyo? 300,000. Kahit piso hindi pwedeng kulang. Ano? 300,000? Kuya, wala akong ganong kalaking pera. Narinig nyo ba? Sabi niya wala siyang pera. Hayop ka! Gusto mong umiwas sa bayad, ha? Pagkatapos mong sirain ang aking kuya, isang wala akong pera lang tapos na? Mukhang maganda ang negosyo mo dito sa tindahan, ha? Paano hindi kumita? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, papatayin kita. Hindi ako nagsisinungaling. Ang tindahan kong ito, ang kita kada araw ay nasa 100 piso lang. Talagang wala akong ganoong kalaking pera. Kuya, kung pwede bang bawasan ng kaunti? Binigyan ka ng respeto, ayaw mo pa, ha? Akala mo nakikipag-usap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng pera. Ngayon din, kung hindi, sisirain ko ang bulok mong tindahan. Ano ba? Bakit ka ganun kasarso? Huwag mong takutin ang may-ari ng tindahan. Tayong lahat ay mga taong may pinag-aralan. Oo. Wala kang pera, ha? Kung wala kang pera, madali lang yan. Tingnan ko, medyo maganda ka rin naman. Bakit hindi mo kami, aming mga lalaki, pagbawasan ng aming init? oo, si kuya pa rin ang may paraan. Tapos na ang usapang ito. Kayo, ano ang gusto nyong gawin? Anong gusto mong gawin? Hindi mo ba nakikita? Sir, maliit lang ang negosyo ko. Pakiusap. Huwag mo akong pahirapan. Ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pala. Sige, kung wala kang pera, edi wala. Totoo, sir. Mabait ka naman. Talagang salamat sa'yo. Mukhang maganda ang tindahan mo, ah. Maganda ang lokasyon, maraming tao. Sakto, gusto ko rin magtayo ng maliit na negosyo. Kung hindi mo mabayaran, ibigay mo na lang sa kinang tindahan. Hindi. Hindi ko maibibigay sa'yo ang pansitiryang ito. Hindi rin ito pwede? Hindi rin yan pwede? Akala mo ba talaga di kita kayang saktan? Sir, kung mawala sa akin ang tindahang ito, wala na akong ikabubuhay. Dito umaasa ang buong pamilya ko. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang tindahang ito, huwag ka nang mag-asang makapagtayo ka pa, mga tol. Sir, anong gusto mong gawin? Masama ang mood ko ngayon. Sobrang sama. Dahil sa walang kwentang tindahang ito. Gibain nyo. Sige. Huwag! Sir.
Sir, pakiusap, huwag nyo nang gibain. Umalis ka dyan? Hindi ko inaasahang makita ka pagkatapos ng 10 taon. Ang laki pala ng pagbabago dito. 10 taon na kayong hindi nakakabalik, pero hindi ko talaga inaasahan. Nagdesisyon kayong itayo muli ang kalye na ito. Para lang pala sa pagbabayad ng utang na loob, sa pagkain na ibinigay noon. Ang noodle house na yon ay dapat nasa harapan. Tara na. Huwag niyong basagin. Anong gusto mong gawin? Huwag mong hilahin ang signboard ko. Bitawan mo ako! Bitawan mo! Bastos, kayong mga bastos. Huwag niyong basagin, huwag niyong basagin. Sir, pakiusap, huwag mo nang basagin. Gagawin ko ang kahit ano basta huwag mo lang basagin. Tigilan mo na ang pagbasag. Humarap ka sa akin, gago. Tingnan natin kung paano mo pa mapapatakbo ang sira-sirang tindahan mo. Gusto mong tumigil ako? Sige, kung gayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. At sumigaw ka na nagkamali ka, hanggang sa masiyahan ako. Baka sakaling masiyahan ako. Ngayon, papatawarin kita. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod. Lumuhod. Luluhod ako. Luluhod ako. Lumuhod ka. Bilisan mo lumuhod. Tigilan mo. Tigilan mo yan! Ano bang ginagawa ninyo? Sa liwanag ng araw, ginaganyan ninyo ang tao. Sino ba yan ang lakas ng loob? Bumaba ka ng tono. Dati siyang pinakamalaking leader ng sindikato dito sa Jiangcheng. Ngayon, siya pa ang Presidente ng konstruksyon ng payapa. Di mo ba nakikita yung mga alagad niya. Kung marinig niya yan, baka pag-initan ka niyan. Ang lupit naman, pero siya rin naman ang tumayo para ipagtanggol yung tao, 'di ba? Siguro hindi naman siya masamang tao. Yan ang hindi ko alam. Baka nagbago na ang ugali ng loko-lokong yon? Mengya, Sir Jiang, hindi ko inakalang darating kayo. Salamat sa pagtulong sa akin. Mengya, ano yung sinasabi mo? Huwag kang magpakapormal sa akin. Hanggat nandito ako, walang sino man ang makakaapi sa iyo. Nagpapanggap ka pang dalagang purihin. Mamaya, gagawin kita. Sir, Magandang araw po, Jijang. Magandang araw po, Jijang. Ji Jiang. Tang ina, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Sinabi kong bigyan mo lang siya ng leksyon. Sino yung nagutos sa iyong manakit? At nasugatan mo pa ang aking mengya ng ganito. Gusto mo bang mamatay, gago ka? Paumanhin po sir, ako ang may kasalanan, hindi ko nakontrol ang lakas. Paumanhin po, Jijang. Paumanhin po, paumanhin. Sige, umalis ka na. Naiirita na ako sa inyong mga walang kwenta, nakakainis. Sir Jiang, sila ba ang tinawag mo? Mengya, huwag mo akong masisi ha. Ilang beses na kitang hinanap. Ikaw kasi, ayaw mong ibenta sa akin ang tindahan mo. Kaya wala akong magawa kundi gumamit ng konting daya. Ikaw? Gago ka. Mengya, paano mo nasabi niyan? Hanggang sa ganito na ang nangyari, ayaw ko rin naman. Pero paulit-ulit mo akong tinanggihan.
Nasasaktan din ako. Kung sumunod ka lang sana, hindi sana nangyari ang ganitong gulo ngayon. Mengya, mahal na mahal kita talaga. Ibigay mo lang sa akin ang tindahan mo. Hindi lang mataas ang presyong ibabayad ko. Maaari pa kitang pakasalan. Mabubuhay ka ng mariwasa. Ano sa tingin mo? Umalis ka. Hindi ako papayag sa'yo. Sinampal mo ako? Sinampal mo ako? Ang ingay sa harapan. Anong nangyayari? Tigilan mo yan. Hindi ba't para kumita ako ng pera? Tigilan mo yan. Sino ka ba? Anong pag-iingay mo dyan? Ito na nga, nag-aaway lang kaming mag-asawa. Anong pakialam mo? Baliw ka ba? Pasensya na. Yung nagkamali ako. Sir po, parang mali yata ang napuntahan natin. Mali ang naalala ko. Sa kabilang dulo siguro ng kalsada. Dali, puntahan natin. Puta, akala mo napaka-special mo? Puta, sasabihin ko sa'yo, ngayon, gusto mo man o hindi, papayag ka. Kung hindi, araw-araw akong magpapadala ng tao dito para guluhin ka. Hanggang sa masira ang buhay mo. Boss Jang po. Nakikiusap ako sa inyo. Ito lang ang naiwang alaala sa akin ng lolo ko. Ang tindahang ito. Huwag nyo na akong pilitin. Huwag nyo na akong pilitin. Anong pakialam ko? Ngayon, hindi lang ang tindahan mo ang kukunin ko. Pati ikaw. Bantayan nyo ang pinto. Huwag kayong lumapit. Umalis kayo. Umalis kayo. Hawakan nyo siya. Putang ina mo, ngayon din mararamdaman mo ang lakas ko. Tigilan mo yan. Gusto mo bang mamatay? Kilala mo ba ang kuya ko? Wala akong pakialam, mga api ka pa sa aking pansiteria. Maniniwala ka bang papatayin kita? Putang ina puta. Sige. Ang babastos ninyo. Hindi ba kayo marunong makipag-usap ng maayos? Buti naman at natauhan ka. Ate, bakit ka nila inaapi? Sabihin mo sa amin, nandito kami ni nanay at tatay. Tiyak na ipaglalaban namin ang karapatan mo. Oo nga, Mengya, sabihin mo na. Pinipilit nila akong ipagbili ang pansiteria sa kanila. Ayaw ko. Ginamit nila ang dahas at gusto pa nilang ako'y. Ano? Sasabihin ko sa inyo, kahit sino pa kayo kaming mag-asawa, hindi namin hahayaang kunin ninyo ang pansiteria. Tama. Tingnan natin kung anong magagawa ninyo sa amin. Oo, subukan mo kung hindi kami maniniwala. Tingnan mo kung hindi kami makikipagpatayan. Chenglin. Tatay, nanay. Ang close-knit ng pamilya nyo ha. Kami ng asawa ko, ang buwan ng gastos namin ay umaasa sa pansitan na ito. Ang mga taong ito naglakas loob pang magplano laban sa pansitan. Ang pangdote ni Chenglin, asa pa sa pansitan, walang sino mang makakahadlang sa aming kabuhayan. Ang pamilya Lee ay umaasa sa pansitan ng kapatid niyang babae. Kung mawala ang pansitan, paano na ang pangdote ko? Huwag mong kalimutan, Chenglin, ang pangako mo sa akin. Kung hindi mo matutupad, hindi kita pakakasalan. Ma, ang kasal namin ni Bilog kailangang matuloy. Kailangang sagutin ni ate ang pangdote. Kailangan nating tulungan si ate na maprotektahan ang pansitan. Huwag kang mag-alala, ma. Kasama si Pa, kahit ibuwis pa namin ang buhay namin, hindi namin hahayaang may mangyari sa pansitan. Oo. Mapabunso. Umalis na kayo, hindi sila mabubuting tao. Ako na ang bahala sa problema ko. Umalis na kayo. Ate,
Kung may mangyari sa'yo, kami ni Ma at Pa, paano namin hindi iintindihin? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming protektado ang kaligtasan mo. Ang galing talaga. Kay gandang pagmamahal ng pamilya. Pero nagkakamali kayo. Hindi ako masamang tao. Hindi ka pa masamang tao. Gusto mong kunin ang aming noodle house at dinadala mo pa ang mga tao para apihin ang anak ko. Hindi ka pa masamang tao? Pagkakamali. Huminahon ka, huwag kang magpadalos-dalos. Tito at tita, nagkakamali talaga kayo. Hindi ako nandito para agawin ang noodle house ng anak ninyo. Bibilhin ko ito. At mas mataas pa sa presyo sa merkado. Paano naging pagnanakaw yon? Ano ang ibig mong sabihin? Kaya pala, hindi pa pala alam ni tito at tita ang sitwasyon. Sige, ipapaliwanag ko sa inyo. Itong maliit na noodle house na ito ay nasa karaniwang lokasyon lang. Sa merkado, ang halaga lang nito ay 200,000. Pero dahil sa respeto ko sa anak ninyo, handang-handang magbayad ako ng 300,000 para makuha ang tindahang ito. Tito at tita, nagdagdag pa ako ng buong 100,000? Maituturing pa bang pagnanakaw yon? 300,000? Ano naman yon? Ang noodle house namin ay napakaganda ng benta. Palagi kaming kumikita. Sino ang gustong ipagbili ng isang bagsakan? Tama, huwag mo kaming isiping mangmang. Ang 100,000 na idinagdag mo, kaya naming kitain yon sa loob ng 1.5 taon. Akala mo ba tanga kami? Tama, ganyan lang ang idadagdag mo. Walang mangyayari dyan. Hindi alam ng iba. Kayo dapat ang pinaka nakakaalam. Mukha lang masigla ang noodle house na ito. Karamihan ng kinikita napupunta lang sa pagkakawanggawa ng anak ninyong babae. Ni hindi nga umabot ng 100,000 isang taon. Kahit 50,000 mahirap. Matagal ko nang sinabi kay ate, huwag basta-basta magpakabait. Ayaw niyang makinig. Kung hindi, mataas na ang presyo ngayon. Kung tama ang hula ko, ang kalagayang pinansyal ng pamilya ninyo ay hindi maganda, di ba? Ano naman, sasabihin ko sa'yo, sa ganyang kaliit na halaga, gusto mong bilhin ang aming noodle house. Walang pag-asa. Maliban na lang kung dagdagan mo ang presyo. Chenglin, ano ba ang sinasabi mo? Ate, hindi sa pinagsasabihan kita, pero ang pagpapatakbo mo sa noodle house ay talagang hindi maganda. Araw-araw ka, ano bang pakikipagawang-gawa yan? Yung mga pulubi, mga tagapaglinis ng kalye, pinapakain mo ng libre. Dahil dito, gaanong pera ang nasayang natin? Mengya, tama naman ang sinabi ng kapatid mo. Kung nakinig ka sana, matagal na sana tayong nakatikim ng magandang buhay. Nanay, ano na naman po ang sinasabi ninyo? Ito'y noodle house na iniwan ni Lolo. Ang serbisyo ng noodle house ng pagmamahal ay ang prinsipyo na pinanghawakan niya sa buong buhay niya. Paano ko ito pababayaan? Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw kong bitawan ang noodle house. Sino man ang nag-iwan, hindi dapat kalabanin ng pera. Mengya, lolo mo ang nag-iwan, tama. Pero ako bilang anak niya, wala naman akong sinabi. Di ba? Pero sa tingin ko ang sinabi ng nanay mo at kapatid mo ay may punto rin. Dapat kang makinig, anak. Mukhang ang tito at tita ay makatwiran naman pala. Kung gusto ninyong dagdagan ko ang presyo, pwede naman. Pero may mas magandang opsyon ako. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nobya mo ba ito? Chenglin, Ano ba ang gagawin mo? Nobya mo ba ito? Chenglin, Anong gusto mo? Huwag kang mag-alala. Nagtatanong lang ako. Ikakasal na ba kayong dalawa? Hindi pa pero malapit na. Anong ibig mong sabihin? Ayos, haha, hoy. Ang dowry, ang pamilya mo, magkano ba ang hinihingi? Kaya ba ng pamilya nila? Hahaha. Hoy, Siyempre kaya kong magbigay ng dowry. Huwag kang manggulo dito. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Lee ay hindi basta-basta naaapi. Huwag kang magkakamali. Huwag. Hindi ako interesado sa nobya mo. Sa totoo lang, ang gusto ko ay ang ate mo. anong ginagawa mo?
Kapag pumayag ang ate mong pakasalan ako, magiging magkakapamilya na tayo. Titiyakin kong wala kayong magiging problema. At pangako ko sa iyo ngayon, ang dowry ninyong dalawa, kasama na ang lahat ng gastos sa kasal, ako ang sasagot. Gusto niyang sagutin ang dowry ng anak natin. Mukhang itong tao may kaya talaga. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo. Jiang Chaiwang. Akala mo ba dahil may pera ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Lahat ng tao sa pamilya namin ayaw sa'yo, gago ka. Lalo na sa marumi mong pera. Ganun ba? Ganun ba talaga ang iniisip ninyo? Chenglin, nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng magandang buhay. Mukhang mayaman itong kuya. Kung mapapangasawa siya ng ate mo, makikinabang din tayo, di ba? Bilog. Tayo ang magkakapamilya. Tinutulungan mo pa ang gago. Ako, hindi talaga ako magpapakasal sa kanya. Talagang hindi ako magpapakasal sa kanya. Sinong kausap mo? Ikaw. Anong pagmamalinis-malinisan mo? Sinong nakakaalam kung anong nasa isip mo? Baka nga, matagal mo nang gusto ang pera niya at gustong-gusto mo nang magpakasal sa kanya. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Natatakot ka lang na sabihan kang gold digger. Kaya ka nagmamaganda dito. Akala mo hindi namin nakikita. Bilog. Li Chenglin, ito ba yung babaeng nahanap mo? Bilog, anong ginagawa mo, ate ko to? Bakit ka galit na galit? Ano naman kung ate mo? Ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako magtitiis sa hirap. Ngayon pakasalan mo siya ng ate mo. Para sa hinaharap, makasama ko rin kayo sa ginhawa. O kung hindi, tapos na tayo. Bilog, huwag kang mag-alala. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ate, mayaman itong tao. Kung pakakasalan mo siya, siguradong magiging maayos buhay mo. Baka naman pag-isipan mo. Chenglin. Hoy, aray. Tama na, huwag na, tumigil ka na. Mengya, kapatid mo si Chenglin. Oo nga, bakit mo siya sinaktan? Ma, pakinggan niyo ang sinabi niya kanina. Pinapakasal niya ako sa gago. Limengya, nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako. Masyado kang makasarili. Para lang mapakasalan ang babaeng mapagmataas na to, kaya mong isakripisyo ang kaligayahan ng sarili mong kapatid? Ako ang makasarili? Alam mo ba kung ilang babae ngayon ang gustong magpakasal sa mayaman pero walang pagkakataon? Matanda ka na, lagpas 30 na. May mayamang gusto sa'yo ngayon. Dapat nga masaya ka. Bitawan mo ako. Sasaktan mo pa ako. Kung hindi lang dahil kapatid kita, sinampal na kita. Tatay, nanay, magsalita naman kayo. Tingnan nyo na lang ba na ang asawa na halos makuha ko na ay mawawala lang? Kung hindi ako makakapag-asawa, mawawalan ng tagapagmana ang pamilya Lee. Anak, yung si Sir Jiang ay mukhang mabuting tao naman. Hindi ka malulugi kung pakakasalan mo siya. Inay. Tama, matagal na naming inaasam ng nanay mo at ako na sana'y makapag-asawa ka ng may kaya. Tatay, pati ba kayo? Mengya, ilang taon ka na bang nagpapakahirap sa maliit na pansitan na ito? Alam mong nahihirapan ka, ang buhay natin dito sa bahay ay hirap na hirap din. Ngayong sa wakas ay may pagkakataon ka na makapag-asawa ng mayaman, huwag ka nang magmatigas. Oo nga. Inay, ano ba ang sinasabi ninyo? Para lang sa pera, kahit sino na lang ba ang pakakasalan ko? Ano ba yung sinasabi mo? Para sa akin, mabait naman si Sir Jiang. Makinig ka sa akin. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Hindi mo ba nakita na kanina sa harap ng lahat ginago ako ng gago na yon? Ikabubuti ko pa raw? Gusto mo ba talagang itulak ako sa kumunoy? Ako. Naku, Mengya, huwag kang mag-alala. Nung una, akala ko rin na inaapi ka nila. Pero, nang marinig ko ang paliwanag ni Sir Jiang, sa tingin ko, gusto ka lang talaga niya. Medyo sobra lang ang ginawa niya. Oo, tama. Hindi ba't patunay yan na tunay ang nararamdaman niya para sa'yo? Nagpadala lang siya sa bugso ng damdamin. Tama ang tatay mo, nagpadala lang siya sa bugso ng damdamin. Gusto ka niya ng ganon sa hinaharap, siguradong magiging mabuti siya sa'yo. Pumayag ka na. Ngayon ko lang naunawaan. Ang pamilya ko, kapag may kapalit na pakinabang, kayang-kayang ako'y itulak ng walang pag-aatubili. Tatay. Inay. Ako ang inyong sariling anak. Ganito ang trato niyo sa akin. Hindi ba kayo natatakot na magbayad sa kasalanang ito?
Gago! Sa tagal kong pagpapalaki sa'yo, sobra na ba? Makinig ka. Ang kasal na ito, gustuhin mo man o hindi, dapat kang pumayag. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi na kita kilalang anak. Hoy, ikaw, bulag ka ba? Bunggo ka ng bunggo, alis ka lang, tumigil ka. Ay, sige na, dali, puntahan na natin. Sa pakiramdam ko parang may kakaiba. Chairman, ayos lang. Siguro, sobrang namimiss mo lang ang iyong tagapagligtas. Sana nga nag-iisip lang ako ng labis. Natatandaan ko, nasa kanto na lang. Dali, puntahan na natin. Tatay. Sinuntok mo ako? Ako, sinuntok kita. Para sa ikabubuti mo. Mengya, ako at ang tatay mo, marami na kaming pinagdaanan. Mas marami kaming alam kaysa sa'yo, makinig ka na lang sa amin. Tama na! Kung wala kang kakayahang ayusin ito, di huwag na lang. Mga bro, Hoy, teka. Tatay, nanay, bilis naman. Magbabago na ang isip nila. Lee Mengya, pwede bang huwag kang makasarili? Hindi ka ba pwedeng magsakripisyo para sa pamilyang ito? Ako ang makasarili? Ngayon, magiging makasarili na talaga ako. Sasabihin ko sa inyo, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa gago na yon. Huwag kang magpakapal. Gusto mo bang pilitin kita? Kuya, ang kasal ninyo ng ate ko sang-ayon ang buong pamilya namin. Ngayon ang ate ko ay iyo na. Bahala ka na sa kanya. Kahit gusto mo siyang pakasalan ngayon, hindi kami makikialam. Ito. Hindi tama yun, di ba? Tama. Walang hindi tama. Oo nga, tama. Utos ng magulang, kasunduan ng tagapag-ugnay. Sa totoo lang, talagang gusto ka namin bilang manugang. Di dapat palitan ko na ang tawag ko? Biyenan. Oo, sige. Magsisisi kayo. Kuya, huwag mo siyang patakbuhin. Hoy, tagapangulo, ang daming tao doon. Yan ba yung noodle house na hinahanap mo? O, bakit ang daming tao? Hindi maganda. May nangyari sa noodle house. Ito. Bayaw, huwag mo siyang pabayaang makatakas. Huwag kang mag-alala. Ate, bumalik ka na. Bitawan mo ako. Ate, Hindi ka pa nga nakakapagpakasal. sa kuya ko, saan ka pupunta? Oo nga ate, naghihintay pa kami para magturtot. Sa tingin ko, nahihiya si ate dahil sa harap ng maraming tao. Nahihiya. Gusto niyang pumunta sa bahay ni kuya para magsaya ng magsaya. Hindi pwede yan. Kailangan mas exciting. Dalhin niyo siya. Halika. Gago, bitawan mo ako. Mengya, bakit mo pa pinahirapan ang sarili mo? Kung sumunod ka na lang sana sa akin noon pa, hindi ba mas maganda? Pero, ngayon, masasabi kong binasbasan na ng pamilya mo. Sa hinaharap, tiyak na tayo ay magtatagal. Tama ba ako? Tama. Bah, Kung hawakan mo ako, magpapakamatay ako sa harap mo. Tatalon ako sa opisina mo. Guguluhin ko ang buhay mo. nagpapakita ako ng kabaitan sa'yo. Guguluhin mo ang buhay ko? Pagdating ng panahong iyon, sino ang magpapatunay na napilitan ka? At ikaw ay itatakda lang na nagpakamatay. Pagdating ng panahong iyon, nasatisfy na rin ako. Anong ikinatatakot ko? Ang puti-puti, ang lambot-lambot, matagal na kitang gustong-gusto. Mga hayop talaga. Ang pamilyang ito walang hiya. Parang ipinagbibili lang ang anak.
Ew, talagang hindi makatao. Tumigil ka. Tigilan mo yan. Hoy kuya, kuya. Kuya, ako. Tagapagligtas, kumusta ka na? Sino ka? Mamaya na natin pag-usapan yan. Sino ba talaga kayo? Sa liwanag ng araw, ginaganito ninyo ang isang babae. Hindi ba kayo natatakot makulong? Putang ina, sino ka naman? Makakialam ka sa akin? Huwag kang maghanap ng gulo. Kapag kami na ang gumalaw, pwedeng kawawa ka. Naniniwala ka ba? Kawawa ako. Tol, magtanong-tanong ka muna. Dito sa lugar ng Jiangcheng, ano ang estado ng konstruksyon ng payapa? Hahadlangan mo ang ginagawa ko habang maayos pa ang mood ko? Ayaw kong gumawa ng iskandalo. Umalis ka na! Kung hindi, huwag kang magalit sa akin kung hindi kita pagbigyan. Kayong mga taga-konstruksyon ng payapa? Oh, ano, natakot ka na? Kung natatakot ka na, umalis ka na. Putang ina, parang may hindi nag-zipper kaya lumabas ka, gago. Payo ko sa'yo, habang hindi pa galit ang amo namin, umalis ka na. Bastos, ito ang aming tagapangulo Shen ng grupo ng Dragon. Ano? Ito po si Chairman Shen ng grupo ng Dragon. Ano? Siya ang chairman ng grupo ng Dragon. Totoong industry leader yan. Hindi namin inaasahan na pupunta ang chairman nila dito sa Jiangcheng. Ayos, maliligtas na ang babae. Hindi naman sigurado. Ganitong klaseng VIP, paano siya mag-aalala sa buhay ng mga ordinaryong tao? Baka nanonood lang ng eksena. Sir, ano ang gagawin natin? Sabi niya, siya nga. Wala ka bang utak? Bakit ko paniniwalaan ka? Anong karapatan? Dahil ang proyekto ng Wanping ay pinunduhan ko. Sinabi ko na ipinagbabawal ang pamimilit sa pagbibili. Parang hangin lang yan sa Wanping. Pinapayagan kayong mga ipis na gumawa ng kung ano-ano. Walang taong nakakaalam na ang grupo ng Dragon at Wanping ay nagtutulungan. Baka naman totoong siya nga ito. Shen, kayo nga po. Ay nako. Bakit po kayo naparito? Haha, tama nga. Ji-Shen, hindi namin inakala na darating kayo sa Jiangcheng. Talagang dakila, mas magaling pa sa balita. Ang astig talaga ni Jishen. Shen. Kanina nagkamali ako, nasagasaan ko kayo. Pasensya na po. Sana'y maging mapagpatawad kayo. Huwag niyo pong pansinin. Pakiusap, patawarin niyo po ako. So, anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, nandito si Jishen, magiging maayos ka. Hindi pagkakaintindihan. Shen, hindi pagkakaintindihan lang to. Sa tingin ko, hindi lang to pagkakaintindihan. Dahil dito sa Jiangcheng, kayang-kaya niyong sirain kahit ako, si Shen Hongsheng. Kayang-kaya ninyong gibain ng Shen Hongsheng na tulad ko. Gago. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganoon kay Chairman Shen. Kung gusto ninyong mamatay, huwag ninyo akong isali. Mag-apologize ka agad kay Chairman Shen. Chairman Shen, pasensya na po sa inyo. Ako'y bulag at walang alam. Pasensya na. Chairman Shen, alam na rin nila ang pagkakamali nila. Alam ko rin ang pagkakamali ko. Malaki ang puso ninyo, maaari ba ninyo kaming patawarin? Patawarin, may mukha pa kayong humingi ng tawad. Babae lang siya, nagpapatakbo ng isang noodle house na napakahirap na nga. Dinala pa ninyo ang napakaraming tao para apihin siya. Mga tao pa ba kayo? Ako. Sina magulang ni Limenya pati kapatid niyang lalaki. Gusto nilang ibenta sa akin ng napakamahal ang noodle house at pinilit pa siyang pakasalan ako. Naging tanga rin ako sandali at gumawa ng mali. Chairman Shen, hindi naman lahat ay kasalanan ko. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin ninyo ako ngayong pagkakataong ito. Sila... Tito, tita, mukhang ang taong ito malinaw na mas mayaman kaysa kay Ginoong Jiang. Mas mayaman, mas mataas ang estado. At saka, tingnan mo ang kanyang ugali kay Limenya. Malinaw na gusto niya ito. Kung kaya natin. Tama?
Katarantaduhan mo, ano na ba ang oras ngayon? Bakit hindi ka pa nagsasabi ng totoo? Kung hindi dahil sa'yo kanina, nagbanta at pumilit sa amin, pwede ba tayong pumayag? Tama, kanina dinala mo ang grupo ng mga tao. Natakot din kami. Yun ay sa pilitan, wala kaming magawa. Ay nako, anak ko, yun kanina lang, hindi namin sinasadya na pilitin ka. Talagang natakot lang kami. Huwag kang magalit sa amin, anak. Ay nako, maintindihan tayo ng anak natin. Oo. Ate, kanina nag-aarte lang kami, nagpapalipas lang ng oras. Hindi ba? Sa wakas no, si Ginoong Shen, inaasahan na namin. Napakaganda nito. Oo. Nagpapalipas kami ng oras. Nagpapalipas ng oras. Ikaw, wala na ba kayong hiya? Ikaw ang walang hiya. Hoy, yun, Ginoong Shen. Ako ang kapatid ni Li Mengya. Ito ang nobya ko. Ginoong Shen, nakikita ko kayo. Medyo close kayo sa ate ko. Kilala nyo ang isa't isa dati, di ba? Hindi lang kilala. Siya rin ang nagligtas sa buhay ko. Tagapagligtas. Tagapagligtas. Ate, ikaw naman, nakapagligtas kay Ginoong Shen na isang malaking tao. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tama. Ate, kung sinabi mo noon nakilala mo si Ginoong Shen, hindi sana kami natakot kanina. Ay nako ate, tingnan mo huwag kang magalit, pamilya tayo. Ako at sina nanay at tatay. Kanina, wala kaming magawa. Siguradong ayaw mo. Makita ako at sina nanay at tatay. Masaktan kasama ng masasamang tao. Ganun ba? Kanina hindi mo sinabi yan? Ate, si Chenglin at sina tito at tita, para rin sa'yo, para sa pamilya natin. Lahat tayo ay pamilya. Huwag mong isipin ng masama. Sino ang ate mo? Isang mapagpaimbabaw na oportunista. Kung hindi dahil sa'yo na nanggulo, hindi sana si Chenglin. Napakatanga. Ikaw? Sige. Ay nako anak, kailangan mong patawarin kami. Sa pilitan din kami ng sitwasyon. Sa pilitan ng sitwasyon. Sa pilitan ng sitwasyon, pwede bang itulak ang sariling anak sa kapahamakan? Para sa inyo. Ko ay isang kasangkapan para sa pagpapalitan ng interes, di ba? Hoy, kasalanan namin ng tatay mo. Oo. Kahit na wala kaming magawa noon, nagdulot kami sa'yo ng sugat na hindi na maibabalik. Hala, kasalanan ko yon. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nanay, anong ginagawa ninyo? Alam ko na. Hoy, nandyan pa rin ako sa puso mo, Mengya. Alam na talaga naming mag-asawa ang pagkakamali namin. Pagbigyan mo na kami bilang pamilya, patawarin mo na kami ngayon. Pangako ko sa hinaharap, kahit anong mangyari, tayong magkakapamilya, laging kakampi mo. Ako rin pangako. Ay ako rin kaya kong mangako, ate. Nanay, patawarin na tayo ni ate. Ay, ang galing. Hoy, ikaw ba si Chairman Shen? Ay, hindi ko inaasahan nakakilala pala ng anak namin ang isang napaka-importanting tao. Ay, itong anak naming si Mengya. Swerte talaga ng batang to. Mapalad. Oo. Mapalad ako na makilala ang aking tagapagligtas. Kung wala ang aking tagapagligtas, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ay, mukhang napakahalaga ng anak natin sa chairman. Ang pamilya natin magiging mayaman na tayo. Huwag mo na tayong magmadali. Narinig mo ba, mahal? Itong si Chairman Shen, dahil kay ate kaya siya naging ganito ngayon. Alam ko na, siguradong magiging maayos ang buhay ko kapag kasama ka. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko pinapayagan ang anumang uri ng karahasan. Hindi lang kayo nang ipit sa pagbili, nangahas pa kayong manakit. At ngayon, hinamak nyo pa ang isang babae sa harap ng publiko. Kung hindi ko kayo paparusahan ngayon, hindi papayag ang Diyos. Simula ngayon, tinatanggal na kayo sa kumpanyang One Ping. Ang ginawa ninyo ngayong araw, ipapaalam ko sa legal department para ipaalam nila sa mga kinaukulan. Ang natitirang buhay ninyo, sa kulungan na lang kayo mamumuhay. Huwag, Chairman Shen. Huwag naman po. May pamilya pa akong binubuhay. Kung makukulong ako, wawakwak na ang pamilya ko. Nakikiusap ako, maawa po kayo. Pakiusap, patawarin ninyo ako ngayong pagkakataon. Pakiusap po. Oo nga po, Chairman. Yung sumusunod lang po kami sa utos. Wala po kaming kinalaman. Patawarin ninyo na po kami. Oo nga, wala po kaming kasalanan. Huwag kaming dakpin. Pakiusap, huwag mo akong dakpin. Hindi pa ako nag-aasawa. Hindi ako pwedeng makulong. Ngayon lang kayo natakot. Nung nangaapi kayo, anong ginawa ninyo? Wakwak na. Talagang wakwak na ito. Hoy. Ano? Oo.
Bota. Bota. Buisit. Muntik na akong maloko mo. Anong ginagawa mo? Chairman, ayos ka lang ba? Gusto mong mamatay? Humarap ka sa aming chairman. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Nababaliw ka na ba? Humarap ka kay Chairman Shen. Tumahimik ka. Anong chairman na yan? Impostor itong tao na ito. Impostor? Ano ang ipinagpapanggap ko? Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang aming chairman, si Jishen. Sino ang magpapanggap? Hindi nyo alam kung saan ninyo nakuha ang impormasyong panloob. Tapos gusto nyo akong takutin, ha? Muntik na akong maloko ninyo. Kumuha ng impormasyon? Ang proyektong ito ang mismong pinili kong paglaanan. Kailangan ko pang mag-imbestiga? Huwag kang magkunwari. Kanina lang, tumawag sa akin ang aming chairman. Ang pangulo ng grupo ng Dragon ay papunta na sa aming kumpanya para pirmahan ng kontrata. Paano siya nandito? Nahubdan ka na. Alam mo ba? Ano? Peking tao ka pala. Kung ganun, sayang lang ang ginawa ko. Manloloko ka pala. Sabi ko na, itong si Li Mengya, matandang dalagang to, paano siya makakakilala ng chairman ng grupo ng Dragon? Impostor ka lang pala, hayop ka. Impostor! Yung pangarap kong maging mayaman wala na. Mga walang hiya kayo, iba't ibang hangin ang sinasamba. Nahuli na kayo, ang tapang nyo pa rin. Sir Jiang, patayin mo na yung dalawang manloloko. Tama, hindi kawalan kung mamatay ang dalawang yan, suntukin nyo. Sige, Bilis? Hindi. Bakit nyo kami hinuhuli? Doon kayo sa dalawang manloloko. Oo nga, mali ang hinuli nyo. Ano ba, bayaw ako ng amo, hahampasin nyo ako? Li Chenglin, walang kwenta ka, sagipin mo ako! Jiang, ano ba ang gusto mo? Huwag kang magmadali. Ako naman ang bahala sa'yo mamaya. Sir Jiang, mali ang hinuli nila. Pakiusap, pakawalan nyo na kami. Oo nga. Pag pinakasalan mo na si Mengya, magkakapamilya na tayo. Huwag naman sanang masira ang samahan natin. Aray! tigilan mo. Wala ka na bang takot sa batas? Chairman, hindi sila naniniwala sa tunay naming pagkatao. Hindi sila makikinig sa'yo. Ano ba? Manugang, bakit mo kami sinasaktan? Bakit? Hindi ba't kanina lahat ng kasalanan ay ipinasa ninyo sa akin? Hindi ba't sinabi ninyo na pinilit ko kayong ipakasal ang anak ninyo? Bakit naman? Ngayon, bigla na lang akong naging mabuting manugang? Kasi napilitan lang kami noon, sa totoo lang, sa aming puso, ay matagal na naming tinanggap na ikaw ang manugang ng pamilyang Lee. Malaki ang puso mo, siguradong hindi ka magagalit sa amin, di ba Tito Tita, di ba? Oo, tama. Huwag mong isipin na katulad kita ng tangang anak mo na madaling lokohin. Pero huwag kang mag-alala, magiging pamilya pa rin tayo sa hinaharap. Pero ngayon, sa ngayon, Pero may ugali ako. Na kapag may galit, ipaghihiganti ko. Ngayon, kailangan kong mailabas ang galit na ito. Tito, tita, kailangan ninyong tiisin ito. Huwag mong hawakan ang mga magulang ko. Ay huwag manugang. Ilabas sila. Bugbugin sila hanggang hindi na sila makakatayo. Huwag. Aminin namin ang pagkakamali namin. Huwag kang magpadalos-dalos. ay manugang. Ano ang gusto mong gawin? Pakawalan nyo ang mga magulang ko. Huwag kang magmadali. Kasali rin kayong dalawa. Hindi, Boss Jiang. Sinaktan mo ang mga magulang ko. Huwag mo na akong saktan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bitawan mo ako, pakiusap. Bitawan mo ako. Li Chenglin, hayop ka. Kasama kita. Napakasama talaga ng kapalaran ko. Makikipaghiwalay ako sa'yo, hiwalayan na kita. Kalad ka rin nyo, dalhin nyo. Ano ang ginagawa mo? Ano ba? Mga hayop. Jiang, pakawalan mo ang mga magulang ko. Matanda na sila, hindi kakayanin ang pagbugbog. Bakit naawa ka? Huwag kang mag-alala, kapag namatay may mag-aayos ng bangkay nila. Tiyak na mamamatay kang walang libingan. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ko pinapansin kung sino kayo habang maaari pang kontrolin ang sitwasyon. Pinapayuhan ko kayong tumigil kaagad. Chairman, marami sila at malakas. Hindi muna natin sila kayang kontrolin. Ano ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, tama ang sinabi mo. Chairman, ang orihinal na plano ay pumunta muna sa Wanting. Napunta lang tayo rito dahil sa biglaang desisyon. Kung magwawala ka, mas mabuting isipin mo kung kaya mong harapin ang mga kahihinatnan. Ang kunwari mo, Hampasin mo ako talaga. Ikaw,
Kailangan ko bang magtanong kung pwede kitang hampasin? Ikaw, Gubat? chairman, okay lang ako. Ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo ang dalawang hayop na to. Ano ang gusto nyong gawin? Pakawalan nyo sila. Anong ginagawa ninyo? Bitawan sila? Anong gusto mong gawin? Sabihin ko sa'yo, pakawalan mo sila ngayon din. Kung hindi, pagbabayaran mo to. Nagpapanggap ka pa, gago. Akala mo talaga chairman ka. Tigilan nyo, huwag niyang saktan ng chairman. Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, gagating ko ang ngipin mo. Huwag mo silang idamay. Ang usaping ito, wala silang kinalaman. Manahimik ka. Ngayon sila ay may kinalaman na sa akin. Huling sabi ko sa'yo, totoo ako. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo si Payapa ngayon para sabihin niya sa'yo kung totoo nga ba ako. Mayabang ka pa. Ano ka ba? Hayop ka. Ang aming chairman ay kasalukuyang pumipirma ng kontrata sa grupo ng Dragon. Akala mo basta-basta mo lang siya matatawagan? Kung wala ako, walang kontratang mapipirmahan. Nagpapanggap ka pa? Sasabihin ko sa'yo, ang kumuha ng pansitan sa kahit anong paraan ay utos mismo ng chairman. Kung malaman niyang isang gago kang nagpapanggap na taga-grupo ng Dragon at sumisira sa plano niya, puputulin ka niya sa 8 piraso. Kayo pala ang konstruksyon ng Payapa. Panahon na para turuan ko kayo ng leksyon. Ang tigas talaga ng mukha mo. Sige, ang tapang mo ha. Ngayon gusto kong makita kung gaano ka katapang. Suntukin niyo, ubugbugin ng walang awa. Sige, Pinapahiya mo ako, hayop ka. Pinapaluhod mo pa ako, papatayin kita. Tama na. Mayabang. Anong ipinagmamalaki mo? Tigilan nyo, tumigil na kayo. Huwag na, tama na. Mamamatay na yan kung ipagpapatuloy nyo. Tigilan nyo na. Tumigil kayo. Huwag na kayong mag-away. Maaaring may mamatay kung magpapatuloy kayo. Tigilan nyo na yan. Papatayin kita, papatayin kita. Hayop ka. Wala kang karapatang nalokohin ang lolo mo. Gagantihan kita. Gagantihan kita. Gagantihan kita. Nasa Peace Street ako. Sa loob ng 10 minuto dumating ka rito agad. Kung hindi, maghanda kang magsara ang 1 ping. Ano? Chairman Shen, ano pong ibig sabihin yan? Halo? Halo? Peace Street. Nandun din si Jiang Chaiwang. Baka... Naku, Anong nangyari, Chairman? Nandito na ba ang grupo ng Dragon? wala pa. Mukhang malapit na ang katapusan ko. Nauna ang grupo ng Dragon. Nakarating na sa Peace Street. Ngayon na, sabay tayong sumalubong sa kanila. 1 ping, maghanda kayong magbagsak. Ano ba? Ikaw tumatawag pa ng tao, ha? Hindi mo sasabihin sa akin na kanina ay tumatawag ka sa aming chairman. Ahahaha. Tama. Sa loob ng 10 minuto darating si 1 ping. Kapag nakita niya ang ginawa ninyo, ano sa palagay mo ang mangyayari sa'yo? Ang galing mong magpanggap ah. Gago ka, profesional na artista ka ba? Ako, natatakot ako. Nakakagulat naman. Ahahaha. sino ba siya? Makakautos pa siya sa chairman? Sa tingin ko, itong hayop na to, nahuli na ayaw pang umamin eh, nagpapanggap pa rin. Akala niya matatakot tayong lahat. Tangina, akala mo ba tanga ako? Tumigil ka nga. Tigilan mo yan. Huwag mo siyang saktan. Bitawan mo. Ikaw, Bitawan mo o hindi, bitawan mo. Huwag nang manakit, tumigil na kayo. tumigil na kayo. Anong gusto mo? Huwag kang lalapit. Bilisan mo pa! Oo. Gago ka, interesado ka talaga sa manloloko na to, ha? Hindi ka pa nga kasal. Nag-iisip ka na ng ibang lalaki. Mukhang totoo ngang masama ka. Pwe, akala mo ang puso ng lahat ay kasing dumi ng sayo. Ako at itong kuya hindi magkakilala, pero handa siyang tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya sa paghahambing
Ang taong katulad mo ay parang ipis sa kanal, daga sa kalye, lahat ng makakita ay nadidiri. Hanggang ngayon, nagmumura ka pa. Ikaw, masamang babae, ang tagal kitang hinabol, palaging mainit ang mukha ko sa malamig mong puwet. May ganito palang gwapito. Mahalaga siya sa'yo, di ba? O buksan mo ang mga mata mo at tingnan kung paano ko laruin itong gwapito. Payapang gubat hoy, suntukin nyo, ipagpatuloy, suntukin hanggang mamatay. Hanggat hindi ako nagsasabi, huwag kayong titigil. Sisipain ko. Tigil. Tigil kayong mga gago. Umalis kayo, magsisisi kayo, tigil. Nakikiusap ako, pahintuin mo sila. Huwag nang manakit pa. Kung gusto mong tumigil ako, pwede naman. Basta sumang-ayon ka. Napakasalan mo ako. Panaginip lang yan, hindi kita pakakasalan. Sige, pwede. Kung gayon, panoorin mo siya na mamatay sa bugbog. Suntukin hanggang mamatay. Huwag na, tama na, mamamatay na tao nito. Ako ang may kasalanan, alam kong mali ako. Paumanhin, pakiusap, pahintuin mo na sila, huwag nang manakit pa. Ano, hindi ko marinig. Papakasalan kita. Pakakasalan kita. Nakikiusap ako sa'yo, pahintuin mo na sila, huwag nang manakit pa. Sana noon pa yan ang ginawa mo. Ngayong alam mong nagkamali ka, dapat kang magpakumbaba. Naintindihan mo? Hindi. Nagkamali ako. Payag ako, papakasalan kita. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag nang manakit pa. Huwag! Hindi mo ba gustong protektahan ang putang ito? Kaya't dilat ang mga mata mo at panooring mabuti kung paano ko siya gagahasain. Jiang Kaiwang, gago ka. Huwag mong ipahamak ang aming malaking plano. Tay, Nay, anong gagawin natin? Tulungan na lang kaya natin? Ang dami nila, paano natin matutulungan? Kapalaran na yan ng ate mo. Siya lang ang makakatulong sa sarili niya. Ilaw. Simulan na natin. Tigilan nyo yan mga gago. Magsisisi kayo. Tumigil kayo. Haha, halika giliw. Hahaha, gago. Tumigil ka, Jiang Kaiwang. Gusto mo bang mamatay? Naku, tatay niya, bakit ang dami na naman ng tao na pumupunta? Hindi ko alam. Chenglin, natatakot ako. Ako rin, natatakot ako. Punyeta, saan kayo nagmula? Maniwala ka o hindi, ako ay kasama kayong lahat, aayusin ko. Jiang Kaiwang, ang laki ng bunganga mo. Tagapangulo. Tagapanguluan, tagapangulo. Tagapangulo, bakit kayo mismo ang pumunta? Huwag kayong mag-alala, malapit nang matapos ang trabaho. Kung hindi dahil sa gago na ito, tumalon para manggulo. Matagal ko nang nakuha ang pansiteria. Alam mo ba, siya ang tagapangulo ng grupo ng Dragon, Ginoong Shen. Ang tapang mo naman, paano mo siya itinatrato ng ganyan? Ano? Paano posible iyon, boss? Ayos ka lang ba? Isa lang siyang manloloko. Paano kaya iyon? Tumahimik ka. Si boss, parang totoo nga siyang tagapangulo ng grupo ng Dragon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tapos na tayo, wala na tayo. One Ping. Ikaw, halika rito. Ginoong Shen, kararating ko lang. Punyeta, umalis ka! Tagapangulo. Wala yon. Ginoong Shen, paumanhin, nahuli ako. Ang lalaki pala talaga iyon. Bilis, bilis, bilis. Totoo yun. Ibig sabihin ba, totoo ang ating gintong manugang? Totoo, asawa. Totoo siya. Mabot? Anak, kilala mo ang isang importanteng tao tulad ni Ginoong Shen. Bakit hindi mo sinabi agad? Tingnan mo ang gulo ng pagkakamali. Tama. Wan Ping, malayo ang pinanggalingan ko para pumunta, ang inyong Jiang Cheng. Ito ba ang paraan ninyo sa pagtanggap ng bisita? Muntik na mawala ang buhay ko dito. Tagapanguluan, ang laki ng kapangyarihan mo. Si Chairman Wan, ang lakas ng loob mo. Si Chairman Shen, ang bagay na ito, wala talaga akong kaalam-alam.
Huwag nawa itong makaapekto sa ating pagkakaisa. Ang ibig mong sabihin, sila ay namimilit at nananakot. Ang mga tauhan mong ito nang aapit ng gugulo, hindi mo alam. Chairman Shen, sinabihan ko lang sila na bilisan ang pagkuha sa Peace Street para hindi maantala ang ating pakikipagtulungan, pero hindi ko inakala na gagawin nila ang ganitong bagay. Chairman Shen, huwag kayong mag-alala. Ang pangyayaring ito ngayon, bibigyan ko kayo ng kasiyasyang paliwanag. Panoorin mo lang. Sir, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na siya pala si Chairman Shen. Chairman 1. Malaking pagkakamali ito. Hindi naman namin lahat kasalanan ito. Oo nga, sino ang mag-aakala na ang chairman ng grupo ng Dragon ay pupunta sa ganitong lugar? Patawarin niyo na kami ngayong pagkakataon. Hindi ba't kayo ang nagsabi sa akin na ang grupo ng Dragon ay papunta na sa opisina para pirmahan ang kontrata? Kaya ako... Ang ibig mong sabihin kasalanan ko? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kahit nandoon man o wala si Chairman Shen, ang pamimilit at pananakot ninyo, ang pananakit sa maraming tao, at ang pagdungis sa pangalan ng kumpanya, hindi ko kayo palalampasin. Sir, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang bagay na ito, ikaw mismo ang nag-utos sa akin noon. Tumahimik ka! Sasabihin ko sa'yo, kung ngayon ay ipagkanulo mo ako, bukas handa ka nang maglibing sa buong pamilya mo. Kayong mga hayop, paulit-ulit kong sinabi na bawal ang pamimilit at pananakot, bawal ang gumamit ng karahasan. At kayo, hindi lang sumuway sa utos ko, ginanito pa ninyo si Chairman Shen. Kung hindi ko kayo papaluin ng husto. Ngayon, hindi ako makakapagbigay sulit kay Chairman Shen. Suntukin sila hanggang sa humupa ang galit ni Chairman Shen. Suntukin. Karapat dapat yan, mga hayop kayong lahat. Dapat patayin kayo ng husto. Suntukin nyo ng malakas. Aray, mga gago talaga kayo. Muntik na mabali ang buto ko. Patayin niyo na sila. Huwag na, tama na. Mamamatay na tao yan, mamamatay na tao. Sige na. Tama na, hinto na. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Chairman Shen, ngayong araw na ito, papatayin ko talaga kayong mga walang kwenta. Ano pang hinihintay nyo? Magpasalamat na kayo kay Chairman Shen sa pagpapaumanhin niya. Chairman Shen, bulag kaming nagkasala. Hindi namin sinasadya kayong saktan. Nakikiusap kami, kahabagan nyo kami. Patawarin niyo na kami. Patawarin niyo na ako. Patawarin niyo na kami. Kung palalampasin ko kayo ngayon, yung mga taong dinahas at inapin nyo, yung mga mahihina at walang kalaban-laban, sino ang magpapatawad sa kanila? Sabihin nyo. Nakikiusap kami, kahabagan nyo kami. Aminado na kaming nagkamali, patawarin nyo na kami. Aminado na kaming nagkamali. Nagkamali na kami. Kahit na kayo'y magmakaawa, hindi dapat sa akin. Dapat sa mga taong nasaktan ninyo. Gusto lang naman niya magtrabaho ng maayos sa kanyang noodle shop. Ano ang kasalanan niya? Para tratuhin niyo siya ng ganito? Paumanhin. Nagkamali ako. Kung ang paggawa ng mali ay maaayos lang sa paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng batas? Ay, pasensya na talaga. Naligaw ako ng landas, nagkasala ako sa'yo. Hindi ko dapat ipinilit sa'yo na isuko ang noodle house. Ako, hindi ko dapat ginawa sa'yo yon. Pasensya na talaga. Sila ang gumawa nito ha? Ang tindi nila sa sarili nila. Poy, karapat dapat sila. Sarili nilang gawa yan. Nakikiusap ako sa'yo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako uulit talaga. Patawarin mo na kami. Tama na. Ginoong Shen, ang ibig niyong sabihin ay... Kung ganoon ang sinabi ng aking tagapagligtas, tapusin na natin ang usaping ito, basta't tiyakin nila na hindi na nila gagambalain ang aking tagapagligtas. Sa hinaharap, ang aming grupo ng Dragon ay patuloy na makikipagtulungan sa One Ping. Mabuti naman, sabi ko na Ginoong Shen, mabait kayo at mapagpatawad. Tumayo na kayo. Mabuti, ligtas na tayo. Huwag muna kayong masyadong masaya. Sa tingin ko ang mga taong ito ay hindi na kailangan na manatili sa kumpanya mo. Kung may ganitong uri ng tao ang inyong kumpanya, ang aming grupo ng Dragon ay hindi makakasigurado. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Shen. Ang paglitaw sa kumpanya ng mga ganitong salot ay talagang hindi inaasahan. Papalisin ko sila kaagad. Hindi lang yan, Pananagutin ko rin sila. sa paninira sa reputasyon ng kumpanya. Amo.
Gagawin mo ba talaga to sa akin? Tumahimik ka. Akala mo ba maliit pa ang gulo na ginawa mo? May tao ba dyan? Dalhin nyo sila para hindi na nakakasagabal. Opo. Tagapagligtas. Ayos ka lang ba? Tagapagligtas, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya, salamat sa'yo. Kung hindi, ngayon ay talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Walang anuman. Tapos na ang lahat, ikaw. Naalala mo pa ba ako? Tayo. Magkakilala ba? Boss, Chairman, 10 taon na ang nakalipas nang makilala kita. Ang pagpunta ko rito ay para lang hanapin ka. Kung hindi dahil sa'yo, Ang pamumuhunan na ito ay, Gubat, 10 taon na ang nakalipas. Pero ako, walang problema. Mamaya, dahan-dahan nating pag-usapan. Jishen, hindi ko akalain na kayo pala ni Boss ay may malalim na koneksyon. Napakaganda pala ni Boss. Ngayong nagkita kayong muli, malaking kapalaran ito. Baka sakali ay magkatuluyan pa kayo. Magandang kapalaran at masayang pangyayari. Magandang kapalaran at masayang pangyayari. Hahaha. Ito ay pagitan ko at ng aking tagapagligtas. Mukhang wala itong kinalaman sa'yo. G1. Huwag mo nang pakialaman. Oo, tama si Jishen. Ay, ang ating anak na babae at si Jishen ay hindi pangkaraniwan ang relasyon. Pero kanina, tayo ay gano'n ang trato sa kanya. Hindi kaya siya magtatanim ng galit, aray. anong kinakatakot mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Si ate 10 taon na ang nakalipas ay kakilala na si Jishen. At si Jishen, para kay ate, ay naglakbay ng napakalayo para puntahan siya. Paano siya magiging isang taong madaling magalit? At saka, kahit na siya ay talagang magalit, tayo ay dapat maging makapal ang muka para ito ay makamit. Tito at tita. Tama, maging makapal tayo ng mukha para ito ay makamit. Tama. Makamit, tara na. Aray, hindi ba't ito ay parang nagkagulo ang magkakapamilya? Hindi nakilala ng pamilya ang kapamilya? Oo nga, magkakapamilya. Nako, hindi ba ito nagkagulo ang pamilya, magkakapamilya? Hindi nyo ba kilala ang magkakapamilya? Oo. Magkakapamilya, kanina pa nga tayo tinatawag ng mga sinungaling. Pinapalo tayo ng mga iyon. Ngayon naman ay gusto nang maging magkakapamilya tayo. Hindi kami maglalakas loob na maging pamilya mo. Ano ba ang sinasabi mo? Kanina rin naman kami nadaya ng mga yon. Hindi naman namin sinasadya yon. Ay, tama. Naku, puro pagkakamali lang iyon. Kayo naman, kayo ay mga tao sa mataas na lipunan. Tiyak na hindi magpapaapekto sa amin, di ba? Tama. Naku, yung Mengya, tingnan mo ha, alam mo rin naman ha. Ito ikaw ang pinakakilala sa mga magulang. Kami naman, wala namang masamang intensyon. Ikaw naman para sa amin, para kay Sir Shendong ipaliwanag. Tate, akala ko kilala ko kayo ng mabuti. Kaya hindi ko kailanman naisip ang aking mga mahal sa buhay. Na dahil lang sa kaunting pera ay itatakwil ako ng walang pag-aatubili itakwil. Nakatingin lang habang ako'y inaapi ng gago, may pagkakataon ba kayo? Naituring ako bilang inyong anak? Pero ito ba'y kaunting pera lang? Sige na. Mula ngayon. Isipin ninyo na lang wala na akong anak. Naku, yun, hindi pwedeng ganon. Ikaw ang aming anak. Ikaw, Mengya, hindi ka pwedeng hindi kami kilalanin. Tama. Ikaw. Ito'y kawalan ng paggalang sa magulang. Limengya, alam mo ba ang sinasabi mo magkakapamilya tayo? Sasabihin mo lang na hindi kami kilala at ganoon na. Hindi. Anong pinagtatawa mo? Ang nahuling pato hindi pwedeng lumipad lang. Nanay, si ate ay mabait ang puso. Ganito ka. Nako nanay, hanggang dito na lang ba? Gusto mo bang makita ang gintong asawa na tumakbo lang? Yung Mengya alam ng mga magulang na nagkamali sila ha, kahit ano pa ang mangyari, hindi ka dapat magsabi ng mga salitang galit. Kung galit ka talaga, ay luluhod na ako sa'yo. Basta patawarin mo ako, luluhod ako, at humingi ng tawad. Nanay, mabuti. Lumuhod ka. Basta patawarin mo lang ako, luluhod ako para humingi ng tawad. Luluhod ako para humingi ng tawad. Sige, Ha? luhod ka. Sige, basta tanggapin mo pa rin ako, luluhod ako sa'yo. Ay naku, huwag kang magpadalos-dalos. Paano naman papayag ang anak natin na lumuhod ka sa kanya?
Ma, hindi pwede. Huwag kang luluhod sa ate. Ay nako, wag na kayong makialam. Huwag niyo akong pigilan. Nagkamali ako. Nagkasala ako sa sarili kong anak. Ay nako, kailangan kong lumuhod. Wag niyo akong pigilan. Nagkamali ako, kuya. Pasok na tayo sa loob. Ito, Chairman, bakit mo sila pinapansin? Umalis na tayo. Hoy, Jishen, tungkol sa partnership sa mga susunod na araw ay kakausapin kita. Kailangan kong lumuhod sa'yo. Ingat po, Jishen. Huwag niyo akong pigilan. Ano ba ang nagawa kong mali? Ma, hindi mo pwedeng hayaan si ate na magdusa ng ganyan. Magkakasakit yan. Ano ba to? Kailangan kong lumuhod. Mengya, nagkamali ako. Luluhod ako sa'yo. tumayo ka na. Mengya, lumuhod ako sa'yo. Hoy, hoy, hoy. Layo na ng mga yon. Kung magpe-perform ka, seryosohin mo naman. Ang tagal-tagal, hindi ka pa rin lumuluhod. Kahit sino makakahalata na peke lang yan. Ikaw! Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Sige, tumayo ka na. Huwag ka nang magpahiya. Ay, nako! Ang dumi-dumi pa naman dito sa sahig. Ano ba yan? Wala nang palabas. Alis na tayo. Hoy, anong sinasabi niyo? Subukan mong magsalita ulit. Sino ba kayo? Alis na tayo. Hoy, Hindi, ito. nitong mga nakaraang taon, madalas kong naaalala ang gabing iyon 10 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Ikaw pala yung lalaking yon nung 10 taon na ang nakalipas. Noon? Ang suot mo pa. Hi. Kakabangkarote ko lang noon, wala man lang akong maayos na damit. Pasensya na kung napahiya ako sa'yo. Hindi ko talaga inakala na pagkalipas ng 10 taon, napakalaki ng pinagbago mo. Totoong-totoong ikinararangal ko ito para sa'yo. Kung wala lang yung isang mangkok ng pansit mo noon at yung mga sinabi mo, malamang namatay na ako sa gutom. Lalo na yung makaahon muli. Oo nga pala, tagapagligtas. Gusto ko pa sanang matikman yung pansit na niluto mo noon. Pwede ba? Pare, ano bang sinasabi mo? Ngayon, kung hindi dahil sa tulong mo, wala na tong pansiterya ko. Lulutuin ko na ito para sa'yo. Ay, oo nga. Yung tagapagligtas parang ang kakaiba pakinggan. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Mengya. Sige. Mengya. Oo? Pare, heto na ang noodles. Halika. At itong magandang dalaga, ito pong mangkok ay para sa'yo. Malamang gutom na gutom ka na rin. Sige na, umupo ka na rin. Yung pagluluto ni Mengya, magugustuhan mo talaga yan. Sige. Halika. Anong ginagawa ninyo dito? Ay, yung Mengya, kita mo, buong araw na rin kaming di kumakain. di kumakain kaya lumabas na lang kami para bumili ng mga kakain. Hindi ko kayo iniimbitahan dito. Ano ang ginagawa ninyo dito? Hoy! Si Mengya iyon. Tingnan mo, kami rin buong araw hindi kumain. Hindi kumain, kaya lumabas na lang kami, bumili ng pagkain. Hindi ko kayo inaasikaso. Eto, bigla na lang hindi na ako gutom. Oh, hindi talaga gutom. Ayos lang ate, kayo at si Chairman Shen. Magpatuloy kayong mag-usap, huwag sanang maapektuhan ang inyong pakiramdam. Kami na lang, aalis na kami mamaya. Tama yun. Huwag mo kaming intindihin. Ang lamig ng aircon, ha? Medyo malamig. Ito talaga ang lasa. Talagang pinapangarap ko ito. Amo, ang galing mo magluto. Talagang napakagaling ang pansit na ito. Matigas at masarap, kaya pala, maganda ang negosyo mo.
Ito, wala namang kagalingan. Wala namang iba para lang makakain. Kung gusto ninyo, ayos na yon. Tseke pala, mayayaman. Ito ang ginagamit nila. Kahit papaano isulat mo, 1,000,000. 1,000,000. Mengya, kung wala ang tulong mo noon, hindi ako magiging ganito ngayon. Noon pa man, ipinangako ko sa'yo, kailangan kong magbalik ng utang na loob. Kaunting pasasalamat. Sana tanggapin mo. Isa 10, 10,000,000. 10,000,000. 10,000,000. 10 milyon, yayaman na tayo. Bilog, may pera na ako para pakasalan ka. Aray, Chairman Shen, maraming salamat talaga. Ang laki talaga ng kabutihan ng loob mo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Ako rin, hindi pa. Hoy anak, anong ginagawa mo? Hindi natin pwedeng tanggapin to. Ito, bakit naman hindi pwedeng tanggapin? Ito ay pasasalamat ni Chairman Shen sa ating buong pamilya. Ito ay kagustuhan ng chairman, dapat nating tanggapin. Oo nga. Oo nga, hindi naman ito ninakaw o hinoldap. Bakit hindi pwedeng tanggapin ang perang ito? Kuya Shen, matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi para sa kapalit ang pagtulong ko. Ito ay pagpapasa ng kabutihan lang. Kung talagang gusto mong magpasalamat, tulungan mo ang mga taong mas nangangailangan ng tulong. Ipadala mo ang kabutihang ito sa iba. Pero ang pagbabalik ng utang na loob sa'yo ay pangako ko rin noon. Hindi ako pwedeng maging di tapat. Mengya, tanggapin mo na. Hindi ko ito tatanggapin. Kuya Shen, kung tinuturing mo pa rin akong kaibigan, kunin mo na ito pabalik. Wag naman. Wag. Mukhang hindi tatanggapin ni Mengya, pero yung proyekto para muling itayo ang Peace Street, para naman talaga kay Mengya yon. Sa tamang panahon, pwede naman sa ibang paraan suportahan ang noodle house niya. Pwede pa rin nating mabayaran ang utang na loob sa kanya. Sige, hindi na ako magpupumilit. Naku, huli na. Diyos ko. Naku, mahal, anong nangyari sa'yo? Nanay, ayos ka lang ba nanay? Mengya, uuwi na muna ako. May gagawin pa ako bukas. Aalis na muna kami. Babalik na lang ako sa susunod. Hoy. Gubat, natatakot ako na babalik ang mga yon para guluhin si Mengya. Pumunta ka ngayon at maghanap ng tao. Bantayan ang noodle house ng 24 oras. Siguraduhing ligtas si Mengya. Ipaalam mo agad sa akin kung may problema. Sige. Halo? Mengya, ang tanga-tanga mo talaga. 10,000,000 yun ah. Etong maliit na noodle house mo, ilang piso lang ang isang mangkok, hindi mo yan mababawi kahit ilang buhay pa. Bakit ka ganyan? Ibinigay mo pa. Ito talaga. Bakit ako nagkaroon ng ganitong tangang anak? Talaga namang... Lee Mengya, alam kong nagpapanggap ka, pero hindi ko akalain na ganito ka kagaling. Ngayon tingnan mo, nawala na ang perang hawak-hawak mo na. Magdusa ka na lang. Hindi, tito at tita. Mali kayong dalawa. Ate, tama lang na ibinalik mo ang pera. Bilog, ano bang sinasabi mo? Paano mo pa siya magagawang tanggulan? Oo nga, ano bang ibig mong sabihin? Pag-isipan ninyo ng mabuti. Chairman ng grupo ng Dragon yon ah. Gaano kaya kataas ang kalagayan niya? Hindi ito matutumbasan ng 10,000,000 lang. Kung tatanggapin natin ang perang ito ngayon, ang ugnayan natin sa kanila ay mapuputol na. Pero kung isasauli natin ang pera, tiyak na lalo pang magkakagusto si Chairman Shen kay ate. Kapag napangasawa na ni ate ang mayaman sa hinaharap, ang makukuha ng pamilya natin, hindi lang 10,000,000 yan. Ay tama, ang anak natin dapat talagang makapangasawa ng mayaman. Siyempre naman. Tama, 10 milyon lang ito ng basta-basta. Kung mapapangasawa niya ang anak nila, hindi ba't bilyon-bilyon na ang pera? 10 daan-daang bilyon. Daan-daang bilyon. Ay nako tatay, yayaman na tayo, daan-daang bilyon. Sa mga panahong iyon, sa mansyon na tayo titira, magmamaneho ng mamahaling kotse. Huwag na kayong mangarap. Akala mo ba lahat ng puso ay kasing duminang sa inyo? Ikaw. Ano bang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi ko gagamitin ang tinatawag na utang na loob para makapangapit sa iba.
Kung gusto ninyong umasa sa akin para makipag-ugnayan kay Kuya Shen, malaking kahibangan lang yan. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Walang utang na loob kang anak. Paano mo kami kinakausap mga magulang mo? At sasabihin mong makipag-ugnayan kay Kuya Shen? Anong masama sa pakikipag-ugnayan? Kapag napangasawa mo siya sa hinaharap at magkaroon ka ng magandang buhay, hindi ba't para sa ikabubuti mo rin yon? Tama. Ano bang problema sa'yo, anak? Bakit ka ganyan? Hindi marunong rumespeto? Rumespeto? Mula nang magpasya kayong ibenta ako sa gagong yon kanina, hindi na ako anak ninyo. Bakit ko pa kayo kailangang rumespetuhan? Ngayon, agad lumabas kayo ng bahay na ito. Ikaw? Sige. Ayaw ninyong umalis, di ba? Paalisin ko kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Mengya, ano bang ginagawa mo? Hindi mo kami pwedeng ganyanin, anak. Ikaw. Limengya, sasabihin ko sa'yo, nakatayo ako rito ngayon, tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Ako nanay mo to, talaga bang palalayasin mo kami? Ano? Umalis. Umalis, magsyalis na kayo. Mga gago kayo. Alam nyo ba na muntik nang masira ang deal ko sa grupo ng Dragon? Kaya nyo bang panagutan ang responsibilidad? Amo. Hindi naman namin inaasahan yon. Sa simula, hindi ba kayo mismo ang nag-utos sa amin na magugulo? Ngayong may nangyari, hindi nyo kami pwedeng iwan ng ganito. Oo nga, G1, walang nakakaalam nun. Yung matandang yun pala ang chairman ng grupo ng Dragon. G1, pakiusap. Hayaan nyo kaming magpatuloy sa kumpanya. Magagawa namin ito para makabawi. Makabawi. Kung pananatilihin ko kayo, malapit nang mabangkarote ang kumpanya dahil sa inyo. At ikaw, tanga, may mukha ka pang sabihing ako ang nag-utos. Hindi nyo magawa ng maayos ang simpleng bagay. Gumawa ng eskandalo sa kalye. Naging usap-usapan pa. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. G1, hindi nyo pwedeng... Amo. Huling tanong ko na ito sa'yo. Talagang palalayasin mo ako? Ano? May iwan pa ba ako para maghain ng hapunan para sa inyo? Ngayon, lumayas kayo ngayon din. Sige. Aalis ako. Kuya... Amo, aalis na lang ba tayo ng ganito? Oo nga, sumunod lang naman tayo sa utos. Anong kasalanan natin? Kapag nag-aaway ang mga Diyos, ang mga demonyo ang nagdurusa. Tayo lang ang sinisisi. Mga kapatid, kung hindi kayo kontento, may lakas ba kayo ng loob na sumama sa akin para sa isang malaking gawain? Boss, ano ba ang ibig mong sabihin? Kung ganun ang trato sa atin ng gagong si Wanping, magtulungan na lang tayo. Inatasan ng grupo ng Dragon ang kumpanya ni Wanping na ayusin ang Peace Street. Ngayon ang natitira na lang ay ang noodle house ng putang inang yon. Kapag nakuha natin ang noodle house, pagdating ng panahon, ang gagong Wan na yon ay mapipilitang lumuhod sa atin. Tama, kapag hawak na natin ang noodle house. Ano man ang maging kondisyon natin para kay Boss Wan? Anong boss Wan? Putang ina niya. Ang gagong Wan na yon, pagkatapos gamitin, itinapon tayo. Kaya pagdating ng panahon, kailangan nating malaki ang singilin natin sa kanya. Tama. Kung gusto nilang makuha, Ang kontrata mula sa grupo ng Dragon. Mapipilitan silang tanggapin ang presyo natin pagdating ng panahon. pipigayin natin siya hanggang sa't wala na siyang maibuga. Tama. Kung si Wan ay walang pakundangan, huwag niyang sisihin ang ating kawalang awa. Ngayon, kunin na natin ang noodle house, ang putang inang si Limengya agaran. Tara. Tara. Kaiwang. Sa mahabang panahon, ako ang pinakakilala sa'yo. Huwag mo akong bibiguin. Kapag nakuha ninyo para sa akin ang noodle house, malaking halaga ang matitipid ko. Huwag ninyong kalimutan, marami kayong baho na nasa akin, naniniwala ako. Ayaw din naman ninyong makulong, di ba? Pagdating ng panahon, mapipilitan kayong iabot sa akin ang noodle house.
Ang aga-aga naman. Jiang Kaiwang. Ano na naman ang pakay ninyo? Hindi pa ba kayo nasasaktan kahapon? Mga kapatid, gawin ninyo. Anong ginagawa nyo? Hindi ba kayo natatakot na tawagin ko uli si Kuya Shen? Shen Hongsheng. Mas lalo akong nagagalit kapag binabanggit mo siya. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, nandito ako para singilin ka sa nangyari kahapon. Tulong. Secretary Lin, gising na. Secretary Lin. Anong nangyari? Secretary Lin, tingnan mo. May grupo ng mga tao na pumasok sa noodle house kasama ang may-ari. Mukhang masasama ang mga itsura nila. Hala, tama nga ang hinala ng chairman. Anong gagawin natin? Pumasok ba tayo para iligtas siya? Hindi pwede. 2 tao lang tayo. Walang magagawa kung pumasok tayo. Tatawagan ko agad ang amo. Chairman, sagutin mo naman ang tawag, Chairman. Huwag kayong magkakagulo. Kapag nalaman ito ng amo ninyo, hindi kayo palalampasin. Amo, anong amo? Malaya na kami ngayon. Gusto namin gawin ang gusto namin. Wala nang makakapigil sa amin. At salamat sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Kung hindi dahil sa'yo, matatanggal kaya kami sa trabaho. Ngayon, parang mga asong kalye na walang mapuntahan. Nasisiyahan ka na? Tinanggal kayo sa trabaho, hindi dahil sa akin, kundi dahil nangaapi at nambubuli kayo at gumagawa ng masama. Karapat-dapat lang yan sa inyo. Karapat-dapat lang yan. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Hulihin ni Yusha. Ang ganda ng pag-iyak, kawawa naman. Kung masira ang mukha mo. Sayang naman, di ba? Kahapon ang yabang mo, ang tapang mo. Sige, suntukin mo ako, hindi ka pababayaan ni Kuya Shen. Kuya Shen. Alam kong di mo makakalimutan yung lalaking yun. Papatayin kita, puta. Kahapon, pinapaluhod mo ako. Pinapayukod mo pa ako. Magaling kuya. Itong babaeng ito, dapat lang turuan ng mabuti. Ano ba ang gusto mo? Bitawan mo ako. Ang dahilan ko sa pagpunta rito ay simple lang. Pirmahan mo lang ang kontratang ito para sa paglilipat ng noodle house. Palalayain kita. Noodle house na naman. Bakit ba kayo napaka-obsessed sa maliit kong noodle house? Bakit? Mukhang hindi sinabi sa'yo ng dati mong kasintahan. Ang pagpunta niya rito sa Jiangcheng ay para sa proyektong pagpapatayo muli ng Calvario Street. Ang pagpapatayo muli ng Calvario Street. Ngayon, ang buong proyekto ay ikaw na lang ang kulang para masimulan. Kapag ibinigay mo sa akin ang iyong noodle house, ako ay sigurado hindi na kita guguluhin pa. Pagpapatayo muli ng Calvario Street, si Kuya Shen ay mabuting kaibigan. Baka dahil sa akin kaya... Kaya pala, kahapon napakadali para sa kanya na mabawi ang pera. May iba pala siyang plano. Gusto ninyong gamitin ang aking noodle house para makipagnegosasyon kay Kuya Shen para humingi ng malaking halaga sa kanya. Ang galing mo. Akala ko ba hindi ka matalino? Tama. Eh ano naman? Pipirma o hindi? Hindi ko hahayaan na kayo ay mambanta kay Kuya Shen. Ginoong Shen, mula ngayon, ang ating dalawang grupo ay magiging matagalan na ang ating pakikipagtulungan. Napakaganda nito. Hindi ko inaasahan na makikipagtulungan tayo sa grupo ng Dragon. Hoy. Ano, sige, pupunta ako dyan agad. Ano ang nangyari? Ginoong Shen, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Mga tauhan mo ang may gawa nito. Sasabihin ko sa'yo, kapag may nangyari, kahit konti kay Mengya, ang kontratang ito ay hindi na natin pipirmahan. Ginoong Shen. Mga tangang ito, hindi nila magawa ng maayos ang simpleng bagay.
Ginoong Juan, maisasagawa pa kaya ang kontrata natin? Kontrata. Wala nang kontrata. Anong sinabi mo? Sige, suntukin mo ako. Kahit mamatay ako, hindi ko ipapahamak si Kuya Shen. Ikaw... Alam ko namang ganyan ang gagawin mo. Sige. Tingnan mo. Anak, tulungan mo ako. Iligtas mo kami. Mengya, pirmahan mo na. Ayokong mamatay, anak. Limeng niya, pirmahan mo na. Gusto mo bang makitang mamatay kami? Tay, nanay, Hoy. Kapag pumirma ka, pakakawalan ko sila. Kapag hindi, mamamatay sila ngayon din. Putang ina mo, binabalaan kita. Wala na akong mawawala ngayon. Nag-iisa lang ako. Huwag mong subukan. Kung kaya kong pumatay. ikaw. Sige, patayin mo. Bahala na, hindi naman nila ako itinuring na kapamilya. Kung mamatay, mamatay. Wala akong pakialam. Sige. Mukhang galit na galit sa inyo ang anak ninyo. Sige, simulan na natin. Hala, huwag. Huwag mo akong patayin. Huwag. Ha? Anak nako? Anak ko, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Gagawin talaga nila yan. Limeng niya, kung papatayin nila ako, hindi kita patatahimikin kahit maging multo ako. Tigilan nyo. Pipirmahan ko. E di pirmahan mo na, may hangganan ng pasensya ko. Hala. Pirmado na. Pumirma na rin. Amin na ang pansiteryang ito, hahaha. Yayaman na tayo. Hahaha. Sana noon ka pa naging masunurin. Kuya Shen? Pasensya na. Pasensya na. Tatay, nanay, sabi ko na nga ba, hindi niya tayo kayang talikuran. Tatay. Nanay? Hindi ba kayo... Hoy, anong itsura mo? Parang bigo ka pa. Ano, gusto mo bang kami ng nanay mo ay mahuli? Huwag na lang. Nakapirma na naman ang kontrata. Hintayin na lang natin ang pera. Pinagsabuatan pala ninyo ako. Ang tanga-tanga mo talaga, kawawa ka naman. Hahaha. Hoy, kanina yung itsura niya, talagang naniwala. Hahaha, totoo. Akala niya talaga tanga kami. Talagang may lakas ng loob pumatay. Hahaha. Hindi man lang nag-isip, mababaril ka kapag ginawa mo yun. Tangang-tanga lang ang gagawa noon. Ang tanga ko talaga. Naniniwala pa ako sa inyo. Nakapirma na ang kontrata, oras na para sa totoong trabaho. Mga bro, gawin na natin to. Masusunod po. Anong gagawin ninyo? Anong ginagawa mo? Siyempre, kasama ang paborito kong asawa, maglambingan. Boss, habang ginagawa mo ang trabaho, patingin naman kami ng mga tropa. Alay, ang katawan mo ay talagang nakakagigil. Sinong asawa mo? Umalis ka dyan. Ikaw, siyempre. Binigyan ko ang mga magulang mo ng 200,000 piso. Ngayon, ikaw na ang opisyal na asawa ko. 200,000? 200,000 lang? Ipinagbili niyo ako sa gago para lang dyan, mga hayop pa kayo? Anong ibig mong sabihin na 200,000 lang? Malaki na ang 200,000 iyon. Ibig sabihin, mapagbigay ang manugang kong ito. Paano naging pagbibili yan? Inalagaan kita? Wala ba akong karapatang magpasya kung kanino ka ikakasal? Ate, makakatulong ka sa pamilya natin. Dapat nga masaya ka. Kasalanan mo yan, ang tanga-tanga mo kahapon, isinauli mo pa ang 10 milyong piso. Utang mo sa pamilya natin to. Ate, kung ayaw mong pakasalan yung Shen na yon, okay na rin si Boss Jang. Mag-enjoy ka na lang dyan, ha? Mga hayop kayong lahat. Sana mamatay kayo. Huwag kang kikilos. Boss, bilisan mo. Naghihintay pa kaming manood, mga tropa. Sige na, sige. Umalis kayo, layas. Umalis kayo dyan. Panganib ang chairman at ang may-ari. Tara na. Bilis-bilis, sumunod kayo. Sumunod kayo.
Sino ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Hulihin ninyo sila, amo. Ano to? Amo, tingnan mo. Hoy, hoy, hoy! Gago. Putang ina, hahamunin mo pa ako, papatayin kita. Hayop ka. Ah, Mengya, ayos ka lang ba? Gubat, alagaan mo si Mengya. Ate Mengya, huwag kang mag-alala. Dumating na ang chairman. Ngayon, lulutasin na natin ito ng tuluyan. Hindi na kita pababayaan na mapahamak ulit. Wanping, ito ba ang ipinangako mo sa akin na hindi na nila sasaktan si Mengya? Tinanggal na kita sa kumpanya ko at naghahanap ka pa ng gulo. Gusto mo bang mamatay? Ang tagal kong naglingkod sa'yo. putang ina, kinain mo ang kabiguan. Putang ina, ako ang pinagbintangan mo. Wala na ako sa kumpanya mo at magsasalita ka pa ng ganyan sa akin? Ikaw. Huwag kang lalapit. Mga walang kwenta kayo. Kunin niyo siya ngayon din. Kung gusto nyo ng away, halika, wala na akong nawala. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Jiang Pangzi, ano ba talagang gusto mong gawin? Hindi pa ba sapat para sa'yo ang laki ng ginawa mong problema? Gusto mo pa ring magkamali, no? Tumigil ka na. Sasabihin ko sa'yo, kung masisira mo ang kontrata ko, kung masisira mo yan, hindi kita patatawarin. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Hindi ako natatakot sa mga banta mo. Sasabihin ko sa'yo, ito ang kontrata ng Noodle House. Nakuha ko na ang bahay. Ha 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 ha! At ikaw, hindi ba't gusto mong ipatayo muli ang Peace Street? Kung wala ang Noodle House, wala ring proyekto. Ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Kahit magkano ang hingin ko, kailangan mong ibigay ng buong buo. Narinig mo ba? Mengya, bakit mo ibinigay sa kanya ang Noodle House? Niloko nila ako kasabwat ang mga magulang ko. Nag-aalala ako sa mga magulang ko at sa kapatid ko kaya... Okay lang. Hindi mahalaga kung nandyan pa ang Noodle House o wala. Mula pa sa simula, ito ay dahil sa'yo. Kuya Shen, ikaw... Huwag kang magkunwari. Paano ka makakapagsimula kung wala ang Noodle House? Kung para sa pera lang ang proyektong ito, marahil ang kontratang ito mo ay magiging banta pa sa akin. Pero mula pa sa umpisa, ang proyekto ng pagpapatayo muli ng Peace Street ay para kay Mengya lang bilang pasasalamat sa kanya. Ano? Para sa kanya? Oo, para sa akin. Tama. Basta't ligtas si Mengya. Ang proyekto sa Peace Street ay hindi mahalaga kung magpatuloy man o hindi. Kung hindi, pipili na lang ako ng ibang lugar at magbubukas ng bagong Noodle House para kay Mengya. Hindi ako nagkakamali. Si Shen ay talagang para sa akin. Kaya ibig sabihin, ang puting papel na hawak mo ay basura lang para sa akin. Niloloko mo ako. Nag-effort ka pa para mag-bid, gumastos ng malaki, naghanap ng partner. Paano mo magagawa para lang sa isang babae? Niloloko mo ako, imposible, talagang imposible. Maniwala ka o hindi, sa halip kayo ay pumipilit sa pagbili at pagbenta ng aapi sa mahihina, nananakit ng walang dahilan, may balak na manggahasa. Ang bawat krimen at ebidensya ay sapat para sa inyo na mamuhay sa bilangguan. Magsisi kayo ng mabuti. Paano nangyari ito? Tapos na, lahat ay tapos na. Ano na ang gagawin natin sa hinaharap? Ang tanga-tanga ko talaga. Boss Shen, tingnan mo. Naayos na ang problema. Tayo ba ay magpapatuloy sa kumpanya para pirmahan ang kontrata? Pirmahan pa ang kontrata? Hindi mo ba naintindihan? Mula pa sa simula ng proyektong ito ay para kay Mengya ko, ito itinayo. Ang mga tao mo ngayon ay nasaktan si Mengya ng ganito. May mukha ka pa bang magsabi ng pagpirma ng kontrata? Hindi, Boss Shen. Ang nasaktan ang may-ari ng tindahan ay sila ang mga iyon. Walang kinalaman sa akin. Huwag dahil sa bagay na ito, makaapekto sa ating kooperasyon, di ba? Huwag isipin na magaling kang magkunwari. Hindi ko alam na ang mga bagay na ginawa nila ay utos mo lahat. Kahit ang pagsalakay sa Noodle House ngayon ay nasa plano mo rin, di ba? Sir Shen, napakaganda ng sinasabi nyo. Bakit hindi ko maintindihan? Hindi ko maintindihan. Sige, sasabihin ko ng malinaw sa iyo. Mula nung huling pangyayari, nag-imbestiga ako. Ang kumpanya ninyo
Hindi ko alam hanggang sa imbestigahan at nang imbestigahan nakakagulat talaga. Sa mga nakaraang taon, marahas kayong nagwasak at pilit na bumili at nagbenta, mga pangyayari ng pagkasakit ng tao ng walang pakundangan. Ang mga kaso ay nakasalansan sa aking mesa, hindi na magkasya. Kung wala ang iyong pahintulot ng chairman, magagawa kaya nila ito? Sir Shen, pakinggan niyo po ako. Noon, wala akong magawa. Ngayon, wag nang magpaliwanag. Ipinaabot ko na sa korte ang legal na bagay. Hintayin mo na lang ang mga tao na hahanap sa iyo. Tumakbo, bilisan mo. Huwag kang gumalaw. Bakit mo ako hinuhuli? Mali ang hinuli mo, bitawan mo ako. Bakit? Malinaw na ang ebidensya, nagkukunwari ka pa. Dalhin mo siya. Mengya, Salamat. Salamat sa iyo. Mengya, kayo po. Bukas na po. Bukas na pala. Sir Shen, hindi inaasahan ng publiko na kayo mismo ang mamuhunan sa isang maliit na noodle house. Pwede po bang ibahagi ang dahilan ng inyong pamumuhunan? At saka, ang noodle house na ito na inyong pinag-investan, bakit po tinawag na magandang simula, magandang wakas noodle house? Ang dahilan ko sa pag-invest sa noodle house na ito ay mahaba ang kwento, pero sa huli ay para sa isang tao. Mukhang sa likod ng pamumuhunan ni Sir Shen ay may magandang kwento pala. Tungkol naman sa noodle house na ito, kung bakit tinawag na magandang simula, magandang wakas, ay dahil sinabi sa akin ng aking kasosyo dito, si Miss Mengya, ng isang bagay. Dapat tayong manatiling mabait at ipasa ang kabutihang ito. Sa dakong huli, ang mabuting bunga nito ay babalik din sa atin. Malalim ang naging karanasan ko rito. Mabuti.